Jeepney driver ako sa Maynila. Ilang taon na akong bumabiyahe sa parehong ruta. Traffic, usok, ingay, normal na araw-araw na laban ng buhay. Sanay na ako sa iba't ibang klase ng pasahero. Pero may isang gabi na hindi ko makakalimutan. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Larry. Bandang 11:00 yun. Huling ikot ko na bago umuwi. Halos wala nang sumasakay. At karamihan ng kalsada ay unti-unti nang tumatahimik. Yung dating maingay na syudad, naging tahimik. Habang dahan-dahan akong umaandar, may nakita akong babae sa gilid ng kalsada. Mag-isa, nakatayo sa ilalim ng poste ng ilaw. Nakayuko siya. Paglapit ko, napansin kong umiiyak siya. Hindi yung simpleng punas-punas lang ng mata, kundi yung iyak na ramdam mong mabigat, masakit. Kahit driver ako at hindi sanay makialam sa buhay ng iba, parang tinamaan ako ng konsensya ko. Kaya huminto ako. Miss, sakay ka na. Huling biyahe ko na, sabi ko. Dahan-dahan siyang sumakay. Umupo sa pinakang dulong bahagi ng jeep. Hindi nagsalita, patuloy lang ang hikbi. Sa rearview mirror ko, kita ko ang bahagyang paggalaw ng balikat niya sa bawat iyak. Ilang minuto kaming tahimik. Hindi ko na napigilang magsalita. Miss, okay ka lang ba? Mahina ang boses niya nang sumagot. Pwede po bang ihatid niyo na lang ako sa bahay? Napatingin ako sa salamin. Hindi ko pa rin makita ng maayos ang mukha niya. Malayo ba? Hindi naman po. May kung anong kakaiba sa tono niya. Pero dahil huling pasahero ko na at naaawa ako, pumayag na rin ako. Tinuro niya ang direksyon. Pamilyar ang daan. Mga lugar na nadadaanan ko na ng maraming beses. Pero sa gabing yon, parang iba ang pakiramdam. Mas tahimik, mas madilim, mas mabigat ang hangin. Habang umaandar ang jeep, napansin kong hindi na siya umiiyak. Wala na akong marinig na hikbi. Sumilip ako sa rearview mirror. Nakatitig lang siya sa labas. Hindi gumagalaw, hindi kumikibo. Hanggang sa mapadaan kami sa isang lugar na malapit sa tambakan ng basura. Madilim ang area. Iilang ilaw lang ang gumagana. May amoy agad na sumalubong kahit nasa loob pa ako ng jeep. Bigla siya nagsalita. Dito na lang po ako. Napakunot ang noo ko. Sigurado ka? Wala namang bahay dito. Dito na lang po. Mas mariin niyang sabi. May kakaibang bigat sa boses niya. Parang hindi pakiusap kundi utos. Kaya huminto ako. Bumaba ako para alalayan sana siya. Madilim ang paligid kaya kinuha ko ang flashlight ko. Pag-ikot ko sa likod ng jeep, wala na siya. Walang bumabang pasahero. Walang naglakad palayo. Walang kahit ano. Nanlamig ang batok ko. Imposibleng hindi ko siya mapansin kung naglakad siya. Walang ibang daan. Walang ibang pagtataguan sa ganun kaikling oras. Miss! Tawag ko. Walang sagot. Tanging tunog ng hangin at kaluskos ng mga plastik sa tambakan ang maririnig. Dahan-dahan kong itinapat ang flashlight sa paligid. Hinahanap kung saan siya nagpunta. Hanggang sa may natamaan ang ilaw. Sa pagitan ng mga sako at basurang nakakalat. Isang paa. Halos parang nagyelo ang buong katawan ko. Lumapit ako. Nanginginig ang kamay. Nang tuluyang matamaan ng ilaw ang kabuuhan, halos mawalan ako ng hininga sa takot. Isang bangkay ng babae. Nakahandusay, marumi, halatang ilang araw na naroon. At kahit mahirap tanggapin, kamukha niya ang pasahero ko. Parehong damit, parehong buhok, parehong muka. Umaalingasaw na ang amoy.
Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Napaatras ako, halos matumba. Hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko. Takot, gulat, o kung anong halo-halong emosyon. Pero may isang bagay akong alam. Hindi ako pwedeng manahimik. Agad kong nireport sa pulis. Dumating sila, sinuri ang lugar at kinuha ang bangkay. Maraming tanong, maraming imbestigasyon. Hindi ko na nalaman ang buong detalye kung anong nangyari sa babae. At sa totoo lang, hindi ko na rin talaga inalam. Umuwi ako ng gabing yun, natahimik ang isip pero mabigat ang pakiramdam. Hindi ko alam kung ano ang sumakay sa jeep ko. Hindi ko din alam kung paano nangyari yon. Pero sa kabila ng lahat, hindi ako natakot sa huli. Dahil kahit papano, pakiramdam ko, may naitulong ako. Hindi ko makakalimutan ang gabing yun. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Jake. Empleyado ako noon sa isang lumang opisina sa Manila City Hall. Administrative staff lang ako. Tagapag-ayos ng papeles, taga-file, taga-abot ng kung ano-ano. Normal na trabaho, normal na araw, pero ang gabi na yun, hindi naging normal. Biyernes yun, sweldo day. Maingay ang buong gusali maghapon. May mga taong naglalakad, nagtatawanan, may nagmamadaling magpasa ng reports bago mag-weekend. Pagsapit ng alas 5, unti-unti nang kumalma ang paligid. Isa-isa na nagpapaalam ang mga kasamahan ko. Mauna na ako bro, iwan mo na lang sa mesa ko yung forms. Sabi ni Carlo kasamahan ko. Sige, ingat. Sagot ko, abala pa sa computer. Hindi ko na malayan ang oras nang tumingin ako sa screen. Alas 7 na ng gabi. Halos wala ng tao sa floor namin. Ang ilaw sa ibang bahagi ng opisina ay patay na. Tanging ugong ng aircon at tunog ng keyboard ko ang naririnig ko na lang. Napansin ko na parang masyadong tahimik. Binaliwala ko. Sanay naman ako sa overtime. Maraming beses na akong inabot ng gabi ron. Pero habang tumatagal, may kakaibang pakiramdam na gumagapang sa likod ko. Hindi takot agad, parang kaba na hindi mo maipaliwanag. Pagkatapos ko mag-save ng huling file, tumayo na ako. Inayos ko ang mesa, pinatay ang monitor, at sinuot ang bag ko. Pagharap ko sa hallway, doon ko napansin. May ilaw pa sa dulo. Isang ilaw na akala ko'y pinatay na kanina. Mahabang hallway yun, luma ang tiles, medyo madilim at may echo ang bawat hakbang. Habang naglalakad ako, malinaw kong naririnig ang sapatos ko. Pagkalipas ng ilang segundo, may isa pang tunog. Huminto ako. Tumigil din ang tunog. Napatingin ako sa likod ko. Walang tao. Walang gumagalaw. Walang kahit anong kakaiba, maliban sa biglang paglamig ng hangin. Nagpatuloy ako sa paglalakad. Mas mabilis na ngayon. Mas malinaw na. Hindi na tugma sa hakbang ko. Parang may sumusunod. Parang may naglalakad sa likuran ko. Pero kapag lilingon ako, wala naman. Pagdating ko sa dulo ng hallway, naroon ang maliit na opisina na may ilaw. Bahagyang nakaawang ang pinto. Sigurado akong walang dapat naroon sa oras na yon. Dahan-dahan kong itinulak ang pinto. Walang tao. Pero bukas ang isang lumang cabinet sa sulok. At may mga papeles na nakakalat sa sahig. Parang may naghalongkat. Ang mas nakakakilabot, may maririnig akong mahina, halos pabulong na tunog. Parang may nagsasalita. Hindi ko maintindihan ang sinasabi. May tao ba dyan? Mahina kong tawag. Tumigil ang bulong. Kasunod nun, isang malakas na lagapak ng pinto sa likod ko. Napalingon ako agad. Sarado na ang pinto. Wala namang hangin. Wala ring ibang tao sa floor. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Nilapitan ko ang pinto at sinubukang buksan.
Ayaw. Parang may humahawak mula sa kabila. Uy, may tao ba? Malakas na tawag ko, pero walang sumagot. At doon ko narinig, bulong. Malapit na. Hindi na mula sa cabinet, kundi sa mismong likuran ko. Parang nagyelo ang buong katawan ko. Hindi ako makalingon agad. Ramdam ko ang malamig na hininga sa batok ko. Unti-unti akong lumingon. Wala akong nakitang malinaw na anyo, pero may anino. Isang anino na hindi tugma sa ilaw ng silid. Nakadikit sa dingding, pero parang gumagalaw. Parang humihinga. At habang nakatingin ako ron, dahan-dahan itong humaba papunta sa akin. Hindi ko na napigilan ng sarili ko. Buong lakas kong hinila ang pinto at bigla itong bumukas. Halos matumba ako palabas. Hindi na ako lumingon. Tumakbo ko sa hallway. Hindi alintana ang eko ng yabag ko. Parang mas marami na ngayon ang tunog ng hakbang. Hindi na isa, hindi na dalawa. Parang may kasabay akong tumakbo. Pagdating ko sa hagdan, doon lang ako huminto. Hingal na hingal at pawis na pawis. Paglingon ko sa itaas, tahimik, walang tao. Wala rin yung anino. Pero akala ko, tapos na. Nang pababa na ako ng hagdan, may narinig akong malinaw na boses. Bakit ka umalis? Napatigil ako. Dahan-dahan akong tumingin sa paligid. Walang tao. Pero malinaw kong narinig yon. Malapit. Parang may nakatayo lang sa tabi ko. Hindi na ako nag-isip. Dire-diretso akong lumabas ng gusali. Hindi ko na pinansin ang guard na may sinasabi. Ang gusto ko lang, makalayo at makauwi na. Kinabukasan, pumasok ako na parang wala nangyari. Sinubukan kong kumbinsihin ng sarili ko na baka pagod lang ako, na baka guni-guni lang. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat. Mahilig akong gumala mag-isa. Yung tipong lakad lang, upo sa bangko, muni-muni, habang pinapanood ang mga tao. Isang hapon, naisipan kong pumunta sa Rizal Park. Gusto ko lang magpahangin at mag-isip-isip. Ako nga pala si Hazel. Maaliwalas pa noong dumating ako. Maraming tao, may nagpipiknik, may nagsiselfie, may mga batang tumatakbo. Normal na eksena. Umupo ako malapit sa damuhan. Tanaw ang monumento sa di kalayuan. Tahimik at relaxing. Hanggang sa hindi ko namalayan ng oras. Unti-unting dumilim ang langit. Isa-isang nagsisialisan ang mga tao. Yung dating maingay na paligid, napalitan ng malamig na simoy at kakaibang katahimikan. Hindi ko napansin na halos wala na pala akong kasabay sa area. Tapos, doon ko siya nakita. Isang babae. Nakaupo sa kabilang bangko. Medyo malayo. Nakaputi siya. Mahaba ang buhok at hindi gumagalaw. Hindi ko siya napansing dumating. Sa dami ng tao kanina, sigurado akong mapapansin ko kung naroon na siya. Pero binaliwala ko. Maraming namamasyal doon. Walang kakaiba, sabi ko sa sarili ko. Ilang minuto pa ang lumipas. Habang nakaupo ako, may kakaiba akong naramdaman. Parang biglang lumamig ang hangin. Yung tipong hindi normal na lamig ng gabi, kundi malamig na parang may dumaan sayo. Napatingin ako sa paligid. Wala halos tao. Paglingon ko sa bangko ng babae, nakatayo na siya. Hindi ko nakitang tumayo. Hindi ko siya narinig na gumalaw. Basta nakatayo lang siya, nakaharap sa direksyon ko. Hindi ko makita ang mukha niya dahil sa buhok na tumatakip. Hindi siya lumalakad, hindi rin gumagalaw. Nakatayo lang. May kakaibang bigat sa dibdib ko. Yung pakiramdam na gusto mong umalis, pero parang may pumipigil sa'yo. Pinilit ko maging kalmado. Tumayo ako, inayos ang bag ko at naglakad palayo. Ilang hakbang pa lang, may sumabay. Huminto ako.
tumigil din ang pagsunod. Dahan-dahan akong lumingon. Mas malapit na siya. Hindi ko alam kung paano. Hindi ko siya nakitang naglakad. Pero mula sa malayong bangko, ilang metro na lang ang layo niya sa akin. Nanlamig ang buong katawan ko. Miss, mahina kong sabi kahit alam kong walang matinong sagot na mangyayari. Unti-unti niyang inangat ang ulo niya. Hindi ko nakita ng buo ang muka, pero sapat na ang nakita ko para maramdaman na may mali. Maputla, walang emosyon. Napaatras ako. Tapos biglang nawala ang ilaw sa poste sa tabi namin. Isang iglap ng dilim. Hinanap ko ang exit, tapos tumakbo lang ako ng tumakbo. Ramdam ko ang kaba, ang hingal, ang tibok ng puso ko na parang sasabog. Habang tumatakbo, malinaw kong naririnig mga yabag sa likod ko, mabilis. Hinahabol ako. Hindi ako lumingon. Ayokong makita kung gaano na siya kalapit. Nang marating ko ang mas maliwanag na bahagi ng park, saka lang ako huminto. Halos mawalan ako ng hininga at pawis na pawis. Paglingon ko sa likod, wala na siya. Walang babae, walang tao. Parang wala nangyari. Akala ko tapos na. Akala ko imahinasyon lang. Hanggang sa may matandang vendor na lumapit sa akin. Okay ka lang, iha? Parang may humahabol sa iyo ah. Hindi ako agad nakasagot. Nanginginig pa ako. Pagkatapos ng ilang segundo, tinanong ko siya. May babae po ba kanina doon na nakaputi? Tumingin siya sa direksyon na pinanggalingan ko. Pagkatapos, bumalik ang tingin sa akin. Marami na rin nagkwento ng ganyan. Hindi na niya dinagdagan. Hindi ko na rin tinanong pa. Umuwi akong tahimik. Hanggang ngayon, hindi ko alam kung ano talaga ang nakita ko. Pero simula noon, hindi na ako nagtatagal sa luneta kapag dumidilim na. Hindi ko nasasabihin kung anong mall yun. Sapat nang malaman na nasa Maynila, malapit sa Divisoria. Ako nga pala si Mary. Crew ako noon sa isang maliit na tindahan ng accessories sa loob ng mall. Minimum wage, mahabang oras, pero sanay na. Pinakaayaw ko lang talaga ang closing shift. Hindi dahil sa pagod, kundi yung kakaibang pakiramdam kapag halos wala nang tao sa buong gusali. 9:00 na ng gabi, nagsimula na ang pagsasara. Isa-isa nang nagbababa ng ilaw ang mga stall. Yung kaninang maingay na paligid, unti-unti nang nalunod sa katahimikan. Naririnig ko ang metal shutters na bumabagsak. Ako at ang kasama kong si Jen ang huling nagsara ng shop namin. Bilis lang ha, ayoko nang maabutan ng late dito, sabi niya habang nag-aayos ng paninda. Arte mo? Biro ko. Kahit totoo, may kaba na rin ako. Pagkatapos namin magbilang ng sales at magligpit, umalis na si Jen. May susundo raw sa kanya. Naiwan ako para ilak ng maayos ang stockroom sa likod. Normal lang sana, maliit na kwarto. May ilaw na fluorescent, may salamin, at mga kahon ng paninda. Pero habang naglalak ako, napansin ko sa salamin ang refleksyon ng pintuan. Isang anino. Mabilis lang, parang taong naglakad. Lumabas agad ako. Walang tao sa hallway. Patay na ang karamihan sa ilaw. Tanging emergency lights na lang ang nagbibigay ng maputlang liwanag. Ang mahaba at makintab na sahig, bakante. Wala ring guard. Wala na ring ibang crew. Walang kahit sino. Tapos bigla kong naramdaman yung pakiramdam na parang may nakatingin sa'yo. Naglakad na ako papunta sa main corridor. Dapat naroon ang daan palabas. Habang naglalakad ako, malinaw ang tunog ng sapatos ko. Hanggang sa may sumabay. Huminto ako.
Tumigil din ang isa pang yabag. Hindi ako lumingon agad. Alam kong walang dapat naroon. Pero dahil sa takot at curiosity, dahan-dahan akong umikot. Wala. Pagharap ko ulit sa unahan, may nakatayo. Sa gitna ng koridor, isang babae. Hindi ko siya napansing dumating. Nakatalikod siya, mahaba ang buhok, luma ang damit, at hindi gumagalaw. Sa sobrang tahimik ng paligid, parang masyadong malakas ang tibok ng puso ko. "Miss?" Mahina kong tawag. Walang sagot. Isang hakbang ang ginawa ko. Doon siya gumalaw. Hindi lumakad, hindi tumakbo, kundi dahan-dahang umikot ang ulo niya. Hindi ang buong katawan kundi ulo lang. Hindi ko nakita ang mukha ng buo, pero sapat na ang anggulo para malaman kong hindi yun normal. Parang pilit at parang mali. Napaatras ako. At bigla, namatay ang mga natitirang ilaw. Tuluyang dumilim. Napamura ako sa gulat. Ang tanging liwanag na lang ay mula sa malayong exit sign. Nanginginig ang kamay ko habang sinusubukang i-on ang flashlight ng phone ko. Pagbukas ng ilaw, wala na ang babae. Pero may narinig akong tunog. Mahinang paghila. Parang may kinakaladkad sa sahig. Dahan-dahan at papalapit. Hindi ko na hinanap kung sino o saan galing. Tumakbo ako. Hindi ko na inisip kung mali ang daan. Ang alam ko lang, kailangan kong makalabas. Habang tumatakbo, malinaw kong naririnig ang tunog sa likod ko. Hindi na paghila, kundi mga yabag. Mabilis, parang may humahabol. Pagdating ko sa may escalator, muntik na akong madulas. Halos tumalon ako pababa. Hindi ko na naramdaman ang pagod, ang hingal, ang sakit ng paa. Basta takbo lang. Hanggang sa makita ko ang guard sa ground floor. "Sir! Sir!" Sigaw ko. Nagulat siya. "Oh, bakit? Ano nangyari sa'yo?" Hindi ako agad nakasagot. Nanginginig pa rin ako. Nang makabawi ako, tinanong ko siya. "May babae po ba sa taas? May naiwan po ba?" Napatingin siya sa akin. Iba ang itsura niya. Hindi takot kundi parang alam na niya ang sasabihin. "Anong floor ba?" Sinabi ko kung anong floor at ang sabi niya, "Wala nang tao doon. Kanina pa kami nag-rounds." Hindi ko na pinilit ipaliwanag ang nakita ko. Hindi ko rin alam kung paniniwalaan niya ako. Pero bago ako umuwi, may dinagdag siya. "Pero sa totoo lang, hindi ikaw ang unang nagkwento ng ganyan." Pero hindi ko na siya pinansin. Simula noon, umiwas na ako sa closing shift. Nag-resign din ako makalipas ang ilang buwan. Pero hanggang ngayon, may mga dating crew pa rin na nagsasabing may mga gabing kahit sarado na ang mall, may naglalakad pa rin sa loob. At hindi raw yun customer. Maraming nagsasabi na ang Mount Pulag ay tahimik, malamig at payapa. Pero para sa mga veteranong guide, may isang panuntunan doon. Huwag kang mag-iingay kapag gabi at huwag mong sasagutin ng boses na tatawag sa'yo, lalo na kung pamilyar. Noong 2017, may 5 magkakaibigan na umakyat sa Mount Pulag para sa isang overnight hike. 2 sa kanila, first timer. Kompleto sila sa gamit, may registered guide at maayos ang panahon. Normal lang ang lahat hanggang sa gabing yon. Bandang 10:00 ng gabi, habang nagpapahinga sila sa isang bahagi ng trail malapit sa Mossy Forest, biglang tumahimik ang paligid. Walang hangin, wala ring kuliglig. Kahit ang apoy nila sa maliit na bonfire ay tila ayaw umapoy. Napansin ng isa sa kanila, si Mark, na parang may paa na dumaan sa dilim. Akala niya ay ibang grupo lang.
Pero nang sumilip siya gamit ang flashlight, wala siyang nakita. Maliban sa mga puno na tila masyadong malapit, kahit kanina lang ay may distansya pa. Maya-maya, may tumawag na boses. "Mark." Akala niya biro lang ng kaibigan niya. Pero nang tanungin niya ang grupo, lahat sila ay nakatitig sa kanya, namumutla. "Wala kaming sinabi," sabi ng guide, sabay higpit ng hawak sa dala niyang rosaryo. Muling tumawag ang boses, ngayon ay mas malapit na. "Mark, dito ka." Ang problema, boses ng nanay niya. Napatay na. 2 taon na ang nakalipas. Biglang bumigat ang hangin. Parang may nakatingin sa kanila mula sa lahat ng direksyon. Ang mga puno ay tila bahagyang gumagalaw. Hindi dahil sa hangin, kundi parang may dumadaan sa pagitan nila. Tumayo si Mark, parang nahihipnotismo. Pilit siyang hinila ng guide pabalik pero biglang may malamig na kamay na humawak sa braso niya. Hindi galing sa kahit sino sa grupo. Napasigaw siya. Sa liwanag ng flashlight, may anyo ng tao sa pagitan ng mga puno. Mahaba ang katawan, baluktot ang liig, at ang mga mata, walang puti, itim lahat. Unti-unti itong lumapit, habang paulit-ulit na tinatawag si Mark sa boses ng iba't ibang mahal niya sa buhay. Biglang nagsigawan ang grupo. Ang isa ay nadapa, ang isa ay nagsusuka sa takot. Ang guide ay nagdasal ng malakas, halos pasigaw. At saka nawala ang ilaw. Sa loob ng ilang segundo ng ganap sa dilim, may narinig silang parang may hinihila sa lupa, kasabay ng mahinang pag-iyak. Nang bumalik ang ilaw, wala na si Mark. Hinahanap nila siya hanggang madaling araw. May nakita silang bakas ng paa, papalayo sa trail, papasok sa masukal na bahagi ng gubat. Pero biglang nawala ang mga bakas na parang tinapos lang sa gitna ng lupa. Kinabukasan, rumisponde ang rescue team. 3 araw ang lumipas bago nila natagpuan si Mark sa isang bahagi ng bundok na imposibleng marating sa maikling oras. Wala siyang sugat, walang galos, pero ang mukha niya parang nakita ang isang bagay na hindi dapat makita ng tao. Ayon sa autopsy, heart attack due to extreme fear. Mula nun, may mga hiker na nagsasabing may lalaking nakikita sa Mossy Forest. Limang pangalan lang ang nakasulat sa logbook ng Mount Pulag. Si Arvin, si Joel, si Migs, si Rhea, at ang guide nilang si Kuya Ben. Kompleto ang bayad, kompleto ang permit, at malinaw ang bilin ng ranger. Huwag kayong maghihintay, lalo na pagpasok sa Mossy Forest. Maayos ang simula ng akyat, tawanan, kwentuhan, litrato sa bawat stop. Pero pagdating nila sa Mossy Forest bandang hapon, nagiba ang pakiramdam ng lahat. Biglang lumamig kahit nakajacket na sila. Ang mga puno ay makakapal, baluktot at tila magkakadikit na parang ayaw nang magpapasok ng liwanag. Napansin ni Rhea na parang may kulang sa bilang nila. 5 tayo, di ba? Tanong niya. 5, sagot ni Arvin. Hindi, 6 tayo kanina, sabat ni Joel sabay tawa. Baka pagod ka lang. Wala nang umimik. Pagdating sa campsite, naglatag sila ng tent at nagluto. Habang kumakain, may napansin si Migs. May isang plato sa gilid na may kanin, pero walang umamin na kumuha nun. Baka nahulog lang, sabi ni Kuya Ben, kahit halatang
hindi kumbinsido. Bandang 11:11 ng gabi, nagsimula ang malakas na hamog. Halos hindi na nila makita ang isa't isa. Doon na nila napansin na may isang tent na hindi nila inilatag. Luma at kupas ang tela, basa ng hamog. "Kanino yan?" tanong ni Rhea. Walang sumagot. Sa loob ng tent, may narinig silang mahina at mabagal na paghinga. Parang pagod na tao. Hindi gumagalaw ang tent pero ramdam na ramdam ang presensya. Biglang tumunog ang kamera ni Joel. Automatic. Pagtingin nila sa screen, may kuha ng grupo. 6 silang lahat. Ang pang-anim ay nasa likod nila. Mahaba ang braso, nakayuko ang ulo, at ang muka, blurred na parang hindi kayang kunan ng lente. Biglang may nagsalita sa likod nila. "Bakit niyo ako iniwan?" Sabay-sabay silang napalingon. Nawala ang tent, nawala ang hamog, pero nawala rin si Migs. Nagpanik ang lahat. Sinigaw nila ang pangalan niya. May narinig silang yabag palayo sa gubat, pero hindi tao ang tunog. Tumakbo sila papunta sa trail. Hindi na sila tumigil. Hindi na nila hinanap si Migs hanggang sa umaga. Kinabukasan, pumunta ang search and rescue team. 2 araw ang lumipas bago natagpuan si Migs. Nakaupo sa ilalim ng puno, nakaharap sa daan, parang naghihintay. Wala naman siyang sugat, pero ang kanyang bibig ay nakabukas na parang sumigaw ng matagal. Sa kanyang cellphone, may isang litrato na kuha 12:00 ng gabi. 5 tao lang ang nandun, pero sa refleksyon ng pag, may pang-6 na nakatingin sa kamera.